Mga kaganapan dito sa Baguio City pagsapit ng gabi at worth it nga bang makipagsiksikan sa dami ng tao dito sa night market? Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog vlogan. At dahil medyo napagod nga sa biyahe, nakatulog na muna kami. Pagkagising ko nga ay inasikaso ko na agad ang sarili ko. Dahil nga ang plano namin sa gabing ito ay pumunta sa Burnham Park. Alam nyo ba mga kabads, itong damit na ito, ang tagal-tagal na nito sa baul at ngayon ko lang talaga susuotin. Sabi ko nga nun sa sarili ko, susuotin ko lang to pag nakarating na ako sa Baguio. Pagkatapos ko nga mag-ayos ay nag-initiate na nga akong magsaing. Diyos me, kapag hindi ako nagsaing dito, baka sa susunod hindi na nila ako isama. Tinanong ko pa nga sa mga kasama ko kung tama yung ginagawa ko para hindi nila ako sisihin kung maging lugaw man. Pero buti na lang talaga itong tinuluyan namin ay kumpleto na talaga ang gamit. At ang ulam nga namin sa gabing ito ay purple lunch at si Ate Angela ang magluluto. Dumiretso na nga rin dito yung kasama naming isa na si Sarah. Kung mapapansin ninyo, hindi pa namin siya kasama nung day 1 dahil galing nga siya sa Mount Ulap. Tinatanong ko nga yung mga experience niya sa pag-akyat ng bundok. At grabe nga, kapag aakyat ka pala sa mga ganung bundok, saging lang ang kakainin mo. Pagkaluto nga ng pagkain ay kumain na kami ngunit hindi ko na video. Pagkatapos nga, itutuloy na namin yung gala namin sa gabi. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo na gusto kong suotin. And now I know, kailangan pala may mga damit na ako para sa mga lugar na gusto kong puntahan. At dito nga sa kantong ito, hindi ko makakalimutan kung saan kami lagi naghihintay ng taxi. Buti na lang talaga medyo napadali yung pagsakay namin sa taxi sa mga oras na ito. And take note, kahit marami kayong magkakasama, hanggang 4 lang daw ang pwede sa taxi. At itong lugar na nga ang sinasabi nilang night market. Kahit gabing-gabi na nga ay napakarami pa ring tao. At dito naman nga sa part na ito ay yung mga damit, mga ukay, iba't ibang gamit. At dito naman sa parteng ito, ang pinagmamalaki nilang iba't ibang pagkain. Una na nga naming sinubukan dito yung sweet corn, na ang masasabi ko ay masarap naman at kaparehas rin naman dito sa Pampanga. Sumunod nga ay nanlibre naman itong kasama naming sinoli ng tanghulo. Sobrang trending nga nito sa TikTok pero hindi ko nga naisipang itry. Kaya sobrang na-excite nga akong tikman kung anong lasa nito. And in fairness, lasang ang strawberry. Charis, pero sa totoo lang, sobrang sarap niya po at nag-enjoy talaga kami dito. Syempre, mas masarap talaga kapag libre ang pagkain, sama-samang kumakain. Pero hindi talaga ako nagbibiro dahil nag-enjoy nga ako sa tanghulo na ito at susubukan ko na nga ito sa bahay. Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na kami dito sa Burnham Park dahil malapit nga lang. Grabe, sobrang sarap dito maglakad kahit ganitong oras na. Napagplanuhan nga naming magbike sa gabi na lang para hindi mainit at para hindi rin ganun karaming tao. Isa nga ito sa mga gusto kong subukan kapag nakapunta ako sa Baguio City. Alam mo ba na walang masamang mangarap? Habang bata ka pa, mangarap ka na. Dahil may mga darating na bagay sa buhay natin na minsan parang malayo, imposible mo nang marating yung mga ginusto mo nung bata ka. Believe me or not, feed your mind ng puro positive at mga pangarap. Because when you want something, all the universe conspires to help you to achieve it. Maniwala, magtiwala dahil walang imposible sa Kanya. At ito na nga mga kabad, super nag-e-enjoy nga kami dito. Diyos me, kung ano-ano na nga yung mga ginawa namin dito. Nakuha na nga namin mag-race at maglaro pa ng 21. At grabe, sobrang competitive nga nitong mga kalaban ko. Go taya! No! Sa halagang 75 pesos nga ay may 30 minutes ka na at sobrang nag-enjoy nga kami dito. Pero dahil oras na nga rin ay medyo nahihirapan na talaga kami sa pagkuha ng taxi. At dahil gusto na rin namin makauwi kahit 50 pesos per head ay kinuha na namin. Sabihin nyo kay Dominic, huwag na tayo mag-commute, Dominic. Oh my God! At ayun na nga, shoutout kay Sir Dominic. Paano naman kasi siya talaga ang nagplano nito at nagpabook ngunit hindi nakasama. Kaya kung nagpaplano kayo pumunta dito sa Baguio, mas maganda na may sarili kayong sasakyan o van para mapuntahan nyo yung mga gusto ninyo. At yun lamang po. Thank you po!